So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong babae na to. So ang tawag ko nga sa kanya, Duterte Beach. Oo, kasi admitted naman siyang pokpok ni Digong. So tingnan nyo to sabi niya dito, okay, post niya to nung 2022, no? Sabi niya dito, si Duterte mamamatay tao nanalo. Si BBM magnanakaw mananalo with supermajority. 'Di ba? Kita mo, 'di ba? Bobo talaga 'to kababaeng tao. Si Sara nanampal, super popular pa rin. Proof na ayaw ng mga Pilipino ng virgin at bait-baitan. Akala mo lang 'yon. So sabi dito, kaya iboto nyo ako sa 2028, Crisette Chu, pok-pok na pakawala na wild na tamad na mahilig makipag-away. O, di ba? So ngayon mga kababayan, no, ba't ko tinawag na pokpok ni Duterte to? Kasi mga streetwise, no. Kung makikita nyo nga po kung anong ideology meron tong si Crisette, para sa kanya, ang Duterte admin ay perpekto. Actually, doon pa lang kabobohan ng mga kababayan kasi walang perpektong gobyerno. Ako nga PBBM supporter pero minsan bumabanat po ako sa PBBM admin kapag alam kong mali. Pero itong bobong Crisette po na to, no, yung utak niya po kasi napunta sa dibdib. Oo. So, para sa kanya, yung Duterte administration, para sa kanya, perfecto. So, patingin ka sa utak mo, ewan ko lang, kasi actually, dyan po ako talaga naiinis Di ba, ang pinaka-advocacy po ng channel natin dito is, political maturity. So, hindi tayo magkakaroon na political maturity kung tayo po ay sumasamba sa politiko. Di ba? So ngayon, sabi ng pokpok ni Duterte, no, mga kababayan, no, actually siya rin pala yung pasimuno ng libro na Salamat PRRD. Na una, binenta niya ng 1,400, tapos yung uli, naging 150 pesos na lang. Oo, kasi wala di ba? Benta mo ba naman libro ng mamamatay tao, no? So ngayon, ito. Ako nga pala. Ito pala kumakanta siya. Oo. So tingnan nyo to ito yung kinakantahan niya si Digong, di ba? Pinagmalaki niya talaga na siya. Duterte Beach! Duterte Beach! Tingnan nyo to Oh. Da 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 da. Si Digong yan tapos ayun siya. Di ba? Beach na beach La 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 la. Diba? Yan. So yan, actually mga kababayan ko sila talaga ni Digong. 'Di ba? So, hindi kasi para kasi sa akin mga kababayan, yung point natin dito, 'di ba? Hindi pwedeng perpekto si Duterte. Wala perpektong gobyerno kaya nga bitchy na tawag ko sa iyo Bitchy, 'di ba? So ngayon, isa sa mga criticism ko dito kay Crisette, bukod nga po dun sa tingin niya ang Duterte admin po ay perpekto. So ito pakita ko sa inyo. Ito. Ito matagal ko nang tanong sa kanya to Hindi pa rin po siya sumasagot. Ang tagal-tagal ko nang tanong sa kanya to. So mga kababayan po, ang pinaka-racket talaga ni Crisette, wala naman atang trabaho to, no? Ang pinaka-racket talaga ni Crisette po mga kababayan, manghingi po ng donasyon sa mga bobong DDS. Di ba? Saka lang, lipat pala natin. Ito pala muna. Lipat natin. Yan, ito pala yon. Okay. So ito pakita ko sa inyo. So ito yung una. So nakalikom siya ng 20,000 petot. Hindi, $20,000 pala to, no? So magkano yung $20,000? Pasensya na, mahina ako sa math. So $20,000 times 50. 1 million. 1 million mga kababayan, nakakuha ng donasyon si Crisette. Tapos, para saan to? We would like to extend a little finance help to the 4 DPWH rescuers, one employee of a private contractor who perished while clearing the road, so more help could arrive in Cagayan due to a landslide. Okay. So, mga kababayan, di ba? So actually kasi mga kababayan, ito yung ito yung nagkaroon ng landslide
sa Cagayan Valley ang alam ko no. So meron dong namatay na ano talaga na DPWH rescuer. O nabalitaan ko to eh. So ngayon, okay yan kung gusto mong tumulong. Yan tanong dito, nabigay mo ba yung pera? 1 million ba talaga yung nabigay mo? Kasi hinahanap po dito yung accountability. Kasi ang point natin dito mga kababayan, kung ang mga Duterte nga magdanakaw, di ba ganun din po malamang yung mga follower niya. Yung mga taga-suporta niya. For example, ito ang mga Duterte bastos. Di ba? Duterte bastos, nagbumura, manyakis. So ako, naniniwala ako na ganun din po yung mga follower niya. Tingnan mo si Kibuloy. Di ba? Ang mga Duterte, mamamatay tao. So ganun din po yung mga follower niya. Tingnan niyo si Dado. Di ba, pinagbabantaan na patayin kami mga vlogger. O ngayon, kung ang mga Duterte po ay kurakot, ngayon, magtatanong tayo ngayon dito kay Crisit. Nabigay mo ba yung 1 milyon? Diyan sa donation mo. Actually, kung isa lang yan, okay lang yan eh. Di ba? Nakarami ka dito eh. Parang si Sas. Di ba si Sas? Nanghingi rin po ng donasyon yan para dun sa demanda niya. Actually, siya yung dinimanda. Siya yung dinimanda ni Pinoy Ako Vlog, no? Ni ano pangalan nun? Ni Jober. Humingi siya ng, parang si Sas, di ba? Nanghingi ng donasyon, nakakuha ng milyon, pagkatapos nakapag-settle. Kurakot. So ngayon, syempre, hindi po natin pwedeng mawala sa isip natin. Kung ito kasi, ako wala naman akong pakialam sa mga DDS na nagbigay ng pera, pero ang point natin dito, kung ayaw natin ng kurakot, dapat, di ba, sitahin din po natin yung kapwa natin Pilipino na na-adapt yung pangungurakot ng kanilang idolong si Duterte. Well, ganoon lang yun. Kapag napakita mo yung accountability dito na wala kang kinurakot, hindi ka kurakot. Ang problema dito, ilang taon na to, 5 taon na to, wala kang pinapakitang accountability. Wala. 1 milyon yung nakuha mo dito. Wala kang pinakitang accountability dito. Di ba kasi syempre, third party donation ito. So malamang may kartas. So, kanino mo binigay yung pera? Pagkatapos, magkano yung nakuha mo? Actually, hindi lang yan. Meron pa yan dito mga kababayan. Ito pa siya rin yan Criset Chu. Ito naman, 1 milyon din to. 1.1 million. 1.1 million naman to April 2019, di ba? So ito ay tungkol sa fundraising for the Philippine President Rodrigo Duterte's birthday gift to be given to his charity of choice. Di ba? So pati pa birthday ni Digong, nanghingi ka ng donation. So alam niyo mga kababayan, ito meron pa yan dito, ito pa isa, tungkol sa PPE. Ito nakuha niya dito, magkano? 1.5 million to, no? $29,000. So, 1.5 million to nung panahon to ng pandemic. So, ngayon, alam niyo mga kababayan, ang kapal din ng mukha, di ba? Pagkatapos magnakaw ni Duterte sa Parmali, manghingi ka ng donation para dyan sa PPE, di ba? At dito ako pinaka-nainis mga kababayan. Pati po yung kapalpakan ni Duterte sa Marawi, gumawa din po siya ng isang fundraising. Hindi, ang sinasabi natin dito, di ba? Dahil ito ay donation, hinahanapan natin dito ng tawag dito yung mga listahan kung paano mo nagastos, liquidation. Di ba? Hingi ng liquidation, di ba, sa Congress. Di ba, kahit na ito ay nasa website na nga po ng Congress, kayo nga walang liquidation Actually, lahat ng mga Duterte follower, kurakot. Tingnan mo, di ba? Si Joey Cruz, meron ding issue ng pangungurakot. Di ba? Di ba yung rally nila dyan sa Friday group? May issue din si Joey Cruz doon. Si Sas. Tapos si Trixie, meron din. Di ba yung siningil niya yung kliyente niya? Tapos talo yung kaso, kaya nga siya na kaya nga nasuspindi bilang abogado Di ba? So ito yung pinaka ayokong ginawa ni Criset, yung tungkol dito sa Marawi.
So, humingi siya ng pera, kumita siya. So, nakalikom siya ng magkano to? 700,000 pesos, no? So, para ito sa Marawi. Alam niyo mga kababayan, no? Yung Marawi siege po na yan, kapalpakan po ni Duterte yan. Kasi una sa lahat, merong intelligence fund si Duterte. Nung panahon na yun. Isipin mo, napasukan ka ng ISIS sa Marawi. Palpak yung intelligence mo. Tapos ngayon, bigla ka mangingin ng donation. At bukod dyan, mga kababayan, marami pong namatay dyan eh. Tingnan nyo to. So, 168 po ang natigok po ng mga sundalo natin. 1-4 po yung sugatan. 10 po yung armored vehicles na nawala, no? So, well, kasi mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, 'di ba? Simple lang naman eh. 'Di ba? Kailangan din natin i-expose yung pagiging kurakot ng mga Duterte fanatics, especially yung mga vlogger, kasi mukhang na-adapt nga po nila yung gawain ni Duterte. 'Di ba? So, yun mga streetwise, no, so kayo po, no, masasabi nyo nga po dito, sa nakita natin ng mga pangungurakot, di umano ng mga Duterte vlogger. Milyon pinag-uusapan natin dito, milyon. Diba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating video. So thank you, salamat, and bye-bye.